inyong lahat at salamat po sa ating Panginoon na muli tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng malayang pagkakataon para tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos, magkaroon ng mga makabuluhang talakayan. Ako po ay bumisita sa bawat room, sa bawat discussion at ako'y nakinig. At talaga pong masasabi kong makabuluhan ang mga naging talakayan ngayong gabi sa bawat grupo. Kaya salamat po doon sa mga facilitators natin na maayos po ang pagkaka-facilitate ng discussion. Thank you very much po sa inyo. At sa gabi pong ito, tayo ay tatalakay na sa panibagong kabanata sa Book of Matthew. So meron na lang pong 12 chapters ang natitira at tayo po ay matatapos na sa Book of Matthew. Tama ba ako? 12 o 17? No. But anyway, medyo mahaba-haba pa rin po 'yon, no? Hindi ko alam baka abutin pa ho ito ng hanggang December. baka sa baka sa January na ho tayo magpalit ng aklat na pag-aaralan. Pero sa gabi pong ito ay tatalakayin ho natin yung Matthew chapter 17. Sino ho sa inyo ang nag-advance reading? Pwede ho bang pakitaas ang kamay ng mga nag-advance reading ng Matthew chapter 17? Ayan, salamat to. Walang nagtaas ng kamay. Salamat to sa inyong salamat to sa inyong lahat. Diyo, siguro naman may mga nag-advance reading sa inyo at siguro ho ay matagal nyo ng katanungan kung ano ho ba ibig sabihin nitong transfiguration. Unang-una, yung palang salitang transfiguration, parang ang hirap ng bigkasin no? Yung malaman pa kung ano ibig sabihin nito. Now, kapag ho tayo ay nagbasa ng mga komentaryo patungkol dito sa chapter 17, yung tinatawag na transfiguration, mababasa ho natin na napakarami pong iba't ibang doktrina ang lumabas dyan. At sinundan pa ho yan kasi nung transfiguration na yan, na si Peter ay nagmungkahi, no? Kasi ang nakakita ng transfiguration ay si Peter, si James at saka si John. Yung ibang disciples hindi naman nila nakita yun hindi sila eyewitnesses nung transfiguration. At nung nagmungkahi pa, no? Nung nagmungkahi pa si Peter na magpapatayo siya ng tigi-tigisang booth or yung tinatawag nating ano po no na temporary dwelling place, yung sa Hebrew ay yung pong sukot, no? Ano nga ba ibig sabihin nun? Bakit nagmungkahi pa si Peter na ipagpatayo ng tigi-tigisang uh, kumbaga tigi-tigisang kubol, yung si Jesus Christ, si Moses at saka si Elisha. And hindi lang ho yun mga kapatid, ang ating pong isa pang magiging katanungan dun papaano nakilala ni Peter si Moses? Papaanong nakilala ni Peter si Elisha? Nabuhay yung mga tao na yun sa lumang tipan, hindi naman nakita ni Peter yun personal. Wala naman hong picture pa nun, wala pang litrato. So paano hong nakilala nila Peter, ni James tsaka ni John yun? No? So marami hong katanungan, kaya marami hong lumabas na iba't ibang doktrina diyan. At ang isang nagpabigat pa po diyan, wala ho kasi tayong mababasa sa Bible, whether Old Testament or New Testament, na nagbigay ng comment si Jesus Christ patungkol doon kung anong ibig sabihin ng transfiguration.
So, ibig sabihin, maski si Jesus Christ, hindi niya dinefine o hindi niya sinabi kung ano ibig sabihin, bakit nagkaroon ng transfiguration. Maging sa mga letter ni Paul, wala ho tayo mababasa. So kaya ho, yun ang isa sa nagpapahirap pa na ito ay unawain. Kaya marami pong iba't ibang mga doktrina ang lumabas patungkol dyan. Ngayon, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay hindi ko naman ho sinasabing ito ang tama, yung sa atin. Ito ay ibabase lang ho natin sa pag-analyze ng scripture. So magkakaroon ho tayo ng scripture analysis para mabigyan natin ng paliwanag kung bakit merong transfiguration. At para magawa ho natin yan, magbabasa tayo ng mga ilang talata sa iba't ibang libro na merong kaugnayan patungkol dyan. At susubukan ho natin na tahiin ito para magkaroon tayo ng iisang kaisipan patungkol do sa transfiguration, kung ano ang ibig sabihin nito. So, maari po na kaya ito walang paliwanag kasi ibig sabihin na iintindihan ni Peter, ni James at ni John at nung ibang mga disciples kung ano ibig sabihin nun, kaya hindi kailangang ipaliwanag. Kaso po ito ay naisulat nung first century pa. Actually, naisulat ang Bible during the 4th century. Pero yung kaganapan na ito ay naganap nung first century. So yung kaganapan ay nangyari nung first century, tapos naisulat ang Bible nung ika-4th century na. So imagine niyo po yun, no? Kaya talagang hindi ho madali ang mag-aral talaga ng Biblia, no? Hindi madaling mag-analyze eh. Nangangailangan talaga ito ng pagbabasa, makikinig ka sa ibang mga mangangaral, at ikaw mismo ay magtitimbang-timbang ka. Kasi may mga iba't ibang doktrina nga po no, na lumalabas sa mga katuruan na ito. So kaya ang gagawin natin ngayong gabi, babasahin natin yung account sa Matthew mula po sa verse 1 hanggang verse 13. Pagkatapos babasahin natin yung account sa Mark nung transfiguration na yan, no? Sa chapter 9. And then pagkatapos ay babasahin din natin yan sa Luke kasi sinulat din ni Luke eh. Now, ang isa mabigat dito, si Matthew, si Mark, si Luke, hindi sila mga eyewitnesses. Kumbaga hindi sila na kasaksi mismo. Hindi nila nakita mismo tong transfiguration. Kasi ang nandoon during the transfiguration ay si Peter, si James at si John. Wala ho doon si Matthew, si Mark at saka si Luke. Pero ang nagsulat nung pangyayari, si Matthew, si Mark at saka si Luke na wala naman doon nung nagkaroon ng transfiguration. So kaya basahin natin kung papaano isinulat ni Matthew, papaano isinulat ni Mark, at papaano isinulat ni Luke, at kung ano ang kanilang pagkakapare-parehas at kung ano ang kanilang pagkakaiba-iba. Pisahan natin sa Matthew 17 verse 1. Sabi po diyan, 6 days later, pakinggan niyo po yun Matthew 17. 6 days later. I-observe niyo po kung ano yung mga pagkakaiba at saka pagkakaparehas. Matthew 17 verse 1, 6 days later, Yeshua took Kepha, siya po si Peter, Jacob, yan po si James, si Jacob, no? And his brother Yochanan, si John, and led them up a high mountain privately. Kasi si James po, mga kapatid, ay Jacob ho ang pangalan niya sa Hebrew. Sa atin, James.
nung tinagalog Santiago. Kaya talagang ano no. Kaya medyo kapag hindi natin pag hahambing-hambingin yung mga Bibles, maliligaw ho tayo no? So kaya ang nandoon si Peter, si James, at saka si John. Sabi po sa verse 2, as they watched, he began to change form, referring to Jesus Christ. No? His face shone like the sun, and his clothing became as white as light. Then they looked and saw Moshe, si Moses po, and Eliyahu speaking with him. Si Elisha. Then they looked and saw Moshe and Eliyahu speaking with him. So nakita yung tatlo. Si Jesus Christ, na nakita nila si Jesus Christ ay nagningning ang kanyang mga muka at ang kanyang kasuotan ay nagkulay ng puting-puti na parang liwanag ng ilaw na nakakasilaw siguro, no? Then they look and saw Moshe and Eliyahu speaking with him. Nag-uusap yung tatlo. Caiaphas said to Yeshua, it's good that we're here, Lord. Sabi niya rito. Ito yung kanyang mungkahi. I'll put up 3 shelters if you want. Ito pong complete Jewish Bible version po ito Medyo misleading po yung salitang shelter, no? Kasi ang mas tama diyan is booth kasi temporary shelter no? Yun po yun, or yung sukot. Sabi ni Peter, it's good that we are here, Lord. I'll put up 3 shelters if you want. One for you, he was referring to Jesus Christ, one for Moshe, and one for Eliyahu. While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, this is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him. So may pang-apat na karakter ho. Si Jesus Christ, si Moses, si Elisha, at ang God the Father. At napakinggan po nila Peter, ni James, at ni John na nagsalita ang Diyos Ama. This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him. Verse 6, when the Talmidim heard this, the disciples, when the Talmidim heard this, they were so frightened that they fell face down on the ground. So they prostrate themselves nung marinig nilang nagsalita ang Diyos Ama sa langit. But Yeshua came and touched them. Get up, he said. Don't be afraid. So sino po yung tinutukoy na Talmidim? Hindi po lahat yung 12 disciples, ha? Ang tinutukoy lang pong Talmidim doon, si Peter, si James, at saka si John. Kaya nung nagpatira pa sila, dahil nadinig nila yung boss ng Ama, nilapitan sila ni Jesus Christ at hinipo sila at sabi sa kanila, get up, he said, don't be afraid. So they opened their eyes, looked up, and saw only Yeshua by himself. So pagtingala nila, wala na po yung dalawa. Si Jesus Christ na lang nandoon. As they came down the mountain, Yeshua ordered them, don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead. The Talmidim asked him, then why do the Torah teachers say that Eliyahu must come first? Now, we have to be observant do sa mga katanungan na yan, no? Dahil yan po ay magbibigay ng liwanag kung bakit si Peter ay nagmungkahi na magtayo ng temporary shelter para dun sa kanilang tatlo.
kay Moses, kay Elisha, at saka po sa Panginoong Jesucristo. Yung katanungan pong yan, no? Then why do the Torah teachers say that Eliyahu must come first? Verse 11, he answered, on the one hand, Eliyahu is coming and will restore all things. On the other hand, I tell you that Eliyahu has come already, and people did not recognize him, but did whatever they pleased to him. In the same way, the Son of Man too is about to suffer at their hands. Then the Talmudim understood that he was talking to them about Yochanan the Immerser or John the Baptist. Now, tingnan nun natin kung paano naman isinulat ni Mark sa chapter 9. Ano po ang simula ni Mark sa verse 2? 6 days later, ano po ang sabi ni Matthew? 6 days later, so parehas na 6 days, no? Yeshua took Kepha, Jacob, and Yochanan and led them up a high mountain privately. As they watched, he began to change form. So kaya po nasabi natin na hindi kasama yung ibang mga disciples. Si Peter lang, si James, at saka si John lang, kasi ang sabi po dyan, and led them up a high mountain privately. As they watched, he began to change form, and his clothes became dazzlingly white, whiter than anyone in the world could possibly bleach them. Si Mark, wala hong binanggit na ang mukha ni Jesus Christ ay nagmistulang parang sikat ng araw. Ang binanggit lang ni Mark, yung pong kasuotan ni Jesus Christ. Si Matthew, binanggit na yung mukha ni Jesus Christ ay nagmistulang mukhang sikat ng araw. At saka yung damit niya ay kulay puting-puti na parang liwanag ng ilaw. Verse 4, then they saw Eliyahu and Moshe speaking with Yeshua. No? So nag-uusap po si Moses, si Elisha, at saka si Jesus Christ. Kepha said to Yeshua, it's good that we're here, Rabbi. Let's put up 3 shelters, one for you, one for Moshe, and one for Eliyahu. So parehas lang nung account kay Matthew. Verse 6, he didn't know what to say. They were so frightened. Now, kung mapapansin niyo po dyan sa verse 6, merong open and close parenthesis. No? Which is wala ho yan doon sa Matthew. Walang naka-open and close parenthesis. So ano ba ibig sabihin nung naka-parenthesis na ganyan? Verse 7, then a cloud enveloped them, and a voice came out of the cloud, this is my son whom I love, listen to him. Doon po kay Matthew, this is my son in whom I am well pleased. Dito naman kay Mark, this is my son whom I love, listen to him. Verse 8, suddenly, when they look around, they no longer saw anyone with them except Yeshua. As they came down the mountain, he warned them not to tell anyone what they had seen until after the Son of Man had risen from the dead. Now, verse 10, so they kept the matter to themselves, but they continued asking each other, what is this rising from the dead? So, up to this point, hindi pa ho talaga nila naiintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ na siya ay mabubuhay na magmuli. Verse 11, they also asked him, why do the Torah teachers say that Eliyahu has to come first? Verse 12,
Eliyahu will indeed come first, he answered, and he will restore everything. Nevertheless, why is it written in the Tanakh or in the Old Testament that the Son of Man must suffer much and be rejected? Verse 13, there is more to it. I tell you that Eliyahu has come, and they did whatever they pleased to him, just as the Tanakh says about him. Now let's move to Luke chapter 9. Verse 28, beginning verse 28. Sabi po dyan, about a week after, kanina po kay Matthew, 6 days. Kay Mark, 6 days. Kay Luke, about a week after. So kung a week after, yan po ay 7 days. Hindi 6 days, no? About a week after, Yeshua said these things. He took Kepha, Yochanan, and Jacob with him and went up to the hill country to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothing became gleaming white. Suddenly, there were two men talking with him, Moshe and Eliyahu. They appeared in glorious splendor and spoke of his exodus, which he was soon to accomplish in Jerusalem. Kepha and those with him had been sound asleep, but on becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As the men were leaving Yeshua, Kepha said to him, not knowing what he was saying, it's good that we're here, Rabbi. Let's put up 3 shelters, one for you, one for Moshe, and one for Eliyahu. As he spoke, the cloud came and enveloped them. They were frightened as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, this is my son, whom I have chosen. Listen to him. No, iba-iba, no? This is my son whom I have chosen. Kay Matthew, this is my son whom I am well pleased. Kay Mark, this is my son whom I love. Listen to him. Verse 36, when the voice spoke, Yeshua was alone once more. They kept quiet. At that time, they told no one anything of what they had seen. So, tatlong gospels, the same event, the same account, pero iba-iba po ang pagka-deliver. Hindi sila parehas, hindi one-to-one ang delivery. May mga pagkakaiba po. The question is, bakit nagkaroon ng pagkakaiba-iba si Matthew, si Mark, at saka si Luke? Well, una po, katulad ng sinabi ko, si Matthew, si Mark, at si Luke, hindi sila mga eyewitnesses noong pong transfiguration na yon. Ang nandoon, si Peter, si James, at si John. So kaya nung isulat po ni Matthew, ni Mark, at ni Luke ito, meron silang ibang pinagkunan ng impormasyon. Sang-ayon po sa tradisyon at sang-ayon sa kasaysayan, ang impormasyon ni Mark, ang impormasyon ni Matthew ay nanggaling kay Mark. At ito pong nung isulat ito ni Matthew, ni Mark at saka ni Luke, or in particular, lalo na si Mark, ang pinagkunan naman ni Mark ng impormasyon niya ay si James, si Peter, at saka si John. Ganon din po si Luke. Si Luke, ang pinagkunan niya ng impormasyon ay yung mga eyewitnesses. Now, bukod po doon, may mga naunan na kasi na mga naisulat na hindi naitala kung sino ang mga author sa tagal na ng panahon.
Kaya doon ho nila kinuha yung mga impormasyon na yon sa pagkakasulat nila dito. Pagbabalikan ho natin ang Greek, doon po sa araw, yung isa kay Matthew 6 days, yung pong kay Mark 6 days, yung pong kay Luke ay a week after. Pero pag tiningnan ho natin yung Greek word, ang ginamit na word ay okta, which means 8. So kaya kung ang pagbabasehan natin ay yung Greek word na ginamit, lumalabas po na after 8 days. Hindi 6 days later or a week after. Pero dito po sa Complete Jewish Bible, ang ginamit po dito ay yun nga, a week later, no? So walang specific number ang ibinigay sa atin. So kaya yung po ang kapaliwanagan, mga kapatid, kung bakit iisang account, magkakaibang tao ang sumulat, kaya iba, nagkaroon po sila ng mga pagkakaiba-iba. Kasi nga, ang impormasyon, unang-una, hindi sila ang eyewitnesses, at ang impormasyon ay nanggaling sa ibang tao, possibly kay Peter, kay James at kay John, kasi sila yung eyewitnesses. At meron pa pong ibang mga naitala na nagsulat din nun, na maaaring yun ng mga reference din ni Matthew, ni Mark at saka ni Luke. Balikan po natin yung Matthew 17 dahil ito naman yung topic natin. No? Pinakita ko lang ho sa inyo na sa tatlong Gospels except kay John ay pinresent itong transfiguration na ito. Now, paano ho natin ngayon ipapaliwanag ito? Kasi wala ho tayong mapagkukunan ng kahit si Paul or sino man sa mga nagsulat ng New Testament, maging si Jesus Christ, wala pong comment sa transfiguration eh. Walang explanation. Walang explanation. Even sa Old Testament, wala ho tayong mababasang explanation dyan sa transfiguration na yan. So kaya sabi ko kanina, para maintindihan natin ito, mag-i-scripture analysis ho tayo. So let's go over Matthew 17. Let's start with verse 1. 6 days later, Yeshua took Kepha, Yaakov, and his brother Yochanan, and led them up a high mountain privately. As they watched, these three disciples, Peter, James, and John, as they watched, Jesus Christ began to change form. His face shone like the sun, and his clothing became as white as light. Then they looked and saw Moshe and Eliyahu speaking with him. So ito na po yung transfiguration na sinasabi natin, no? Nag-transform kumbaga si Jesus Christ kasi yung kanyang muka ay parang sikat ng araw at yung kanyang kasuotan ay nagkulay puting-puti na parang ilaw, sabi ni Matthew. At sa kanyang tabi ay nandoon si Moses at si Elisha na nakikipag-usap sa kanya. Ang tanong ho, bakit nandun si Moses? Bakit nandun si Elisha? At kausap si Jesus Christ. Ano ang kanilang pinag-uusapan? O ano ang ano po ang naging conversation nila doon? No? Hindi rin sinabi sa atin eh. Verse 4. Kepha said to Yeshua, si Peter, sabi niya kay Jesus Christ, "It's good that we're here, Lord. I'll put up 3 shelters if you want. One for you, one for Moshe, and one for Eliyahu." Again, yung question nga natin, saan nanggagaling si Peter? Bakit siya nagmungkahi
na ipagpatayo ng kubol yung tatlo. Anong nasa isip ni Peter dito? Bakit niya minungkahi yun kay Jesus Christ? Na magtayo siya ng kubol, tigi-tigisa sila. Ano ang connection nito sa sukot na kanila pong sineselebrate? Isa po yun sa mga, doon sa 7 festival na pinapaselebrate ng Diyos sa kanila. So ano ang kaugnayan po nun? Kay Moses, kay Jesus Christ, at saka kay Elijah. Verse 5. While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him." Kailan ho natin narinig itong ano na ito? Itong mga pangungusap na ito? Saan ho natin nadinig? Kanino natin nadinig itong "This is my son whom I love, with whom I am well pleased, listen to him"? Saan ho natin unang narinig yan? Natatandaan niyo po ba sa Matthew chapter 3, nung si Jesus Christ ay binautismuhan ni John the Baptist, at tapos ay nagsalita doon sa Jordan River, tapos nadinig nila na nagsalita mula sa langit ang Diyos Ama, at ito ang kanyang sinabi, "This is my son whom I love, with whom I am well pleased, listen to him." Now, sabi ko po kanina, para maintindihan natin to, magkakaroon tayo ng scripture analysis. Ang question ho, bakit inulit ng Panginoong Diyos Ama itong mga katagang ito? "This is my son whom I love, with whom I am well pleased, listen to him." No? Mababasa ho natin yan sa ano eh. Tingnan ho natin. Sa Matthew chapter 3, beginning verse 13. Ang sabi diyan, "Then Yeshua came from the Galilee to the Yarden to be immersed by Yochanan," by John the Baptist. "But Yochanan tried to stop him. 'You are coming to me? I ought to be immersed by you," sabi ni John the Baptist kay Jesus Christ. However, Yeshua answered him, "Let it be this way now, because we should do everything righteousness requires." Then Yochanan left him. Verse 16, "As soon as Yeshua had been immersed, he came up out of the water. At that moment, heaven was open. He saw the Spirit of God coming down upon him like a dove." Ito na po yun, verse 17. "And a voice from heaven said, 'This is my son, whom I love. I am well pleased with him.'" So, inulit to doon sa Matthew chapter 17, no? Kaya kung babalikan po natin yung Matthew chapter 17, sa verse 5, sabi diyan, "While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, 'This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him.'" Now, marami po ang lumabas na mga katuruan, ito na po yung sinasabi ko, na mga doctrine, para ipaliwanag itong transfiguration na ito. Kaya daw po, kaya daw po binanggit ito ng Diyos Ama, inulit itong mga katagang ito ng Diyos Ama, ay upang ipaalala daw po doon kay Peter, kay James at saka kay John kung sino ang Panginoong Jesucristo. Now, kung yun po ang kadahilanan na gustong ipaalala ng Diyos Ama kay
Peter, James, and John, yung kanyang sinabi nung binabautismo si Jesus Christ, ang tanong ho, bakit dun sa tatlo lang? Bakit hindi dun sa, kung talagang gusto niyang ipaalala, bakit dun sa tatlo lang? Bakit hindi sa lahat ng disciples? Bakit dun sa tatlo lang? Ang pangalawa po, nakatanungan, kung gusto niyang ipaalala ito doon sa kanyang mga disciples, unang-una, bakit yung tatlo lang? Pangalawa pong tanong, anong kaugnayan ni Moses at saka ni Elisha kung ang layunin ng Diyos Ama ay ipaalala lang sa kanyang mga disciples kung sino si Jesus Christ? Anong kaugnayan nung mga taga-Old Testament, si Moses at si Elisha? So ibig sabihin no, mukhang hindi malapit na paliwanag 'yon, hindi malapit na paliwanag 'yon. Naggusto lang ipaalala ng Diyos Ama sa kanyang mga disciples kung sino si Jesus Christ. No? Pangalawa, alam na ho ni ano to eh. Alam na ni James, ni Peter at ni John ito eh. Bakit kailangang ulitin ito ng Diyos Ama sa kanila? Alam na nila kung sino si... Actually, yung nakaraan nating pag-aaral po, di ba? Si Peter mismo eh. Nung tinanong ng Panginoong Jesucristo kung sino ba siya sa tingin ng mga tao at kung sino siya sa tingin nila ng mga disciples. Si Peter mismo po yung nagsabi eh. Nasabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. So, para po kay Peter, walang kaduda-duda na yon. Alam na ni Peter yon. So kaya with that reasoning po, makikita natin na ang intention nitong this is my son whom I love, with whom I am well pleased, listen to him. Ang intention nito ay hindi sabihin kay Peter, kay James at kay John dahil alam na nila yon. So kanino niya po, sino ang gusto niyang umintindi nito? Di wala pong iba kundi si Moses at saka si Elisha. Kasi alam na ni Peter yan eh. Alam na ni James, alam na ni John. Inacknowledge na ni Peter eh, na si Jesus Christ is the Messiah and Jesus Christ is the Son of the living God. Inacknowledge niya na yung pagiging Messiah ni Jesus Christ at inacknowledge na ni Peter yung pagiging deity ni Jesus Christ. So kaya para kanino to? So lumalabas po ito ay para kay Moses at para kay Elisha. Ang tanong ho, bakit? Bakit kailangan sabihin ng Diyos Ama kay Moses at kay Elisha that Jesus Christ is His Son whom He loved and with whom He is well pleased? Now, maganda hong talakayan to eh, no? Tingnan ho natin ano ang kaisipan ng mga Hudyo sa mga oras na ito patungkol po sa Panginoong Hesus, no? Tingnan nun natin sa Ephesians, in Ephesians chapter 4 verses 8 to 10. Sabi po sa Ephesians chapter 4, 8 to 10, in verse 8 it says, this is why it says, after he went up into the heights, referring to Jesus Christ, after Jesus Christ went up into the heights, he led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Now this praise, he went up, what can it mean if not that he first went down into the lower parts, that is the earth? The one who went down is himself, the one who also went up far above all of heaven in order to fill all things. Ulitin ko lang po ito sapagkat napakahalaga po nito mga kapatid para maintindihan natin yung transfiguration. Para maintindihan natin bakit sinabi ng Ama yon sa
before the hearing of Moses and Elisha. No? This is my son, whom I love, with whom I am well pleased. Listen to him. And I believe po, it was addressed to Moses and Elisha. Bakit sa kanila ina-address? Ito po kasi ang mga paniwala ng Hudyo. Okay? Sa Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. This is why it says, after he went up into the heights, or after he went up into heavens, he, Jesus Christ, led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Now this phrase, he went up, what can it mean if not that he first went down into the lower parts, that is the earth? The one who went down is himself, the one who also went up far above all of heaven in order to fill all things. Ano po yung to fill all things na yan? Now, ang ginamit tong Greek word dito, mga kapatid, ay Hades. Yung lower parts. That is the earth. Hades. Ang Hades po ay Greek word. Kaso po, yung word na Hades na Greek word ay konsepto po yan ng mga Griego, ng Greek. Na ang konsepto nila, yung Hades, is the place of the underworld. Na kung saan, yun po ay, sa iba nga, ay ininterpret na hell. Now, magkaiba po yung Sheol. Ang Sheol sa Hebrew ay libingan. Sa Greek, ang Hades ay impyerno. Lugar ng mga demonyo, lugar ng masasamang espiritu. Kaya tuloy, marami po, dahil dito sa Ephesians chapter 4 na ito, marami po ang naniwala na si Jesus Christ ay bumaba sa impyerno. At tapos umakyat ulit siya sa langit. Pero hindi ho yan ang kaisipan ng Hudyo. Ang kaisipan ng Hudyo, si Jesus Christ ay hindi sa Hades bumaba. Si Jesus Christ ay bumaba doon po sa tinatawag nilang Abraham's bosom. Dahil ang mga Hudyo, wala ho silang konsepto ng Hades. Ang konsepto nila ay Sheol, libingan. Pero wala silang konsepto ng Hades. Yan po ay konsepto at kaisipan ng mga Greek. Kaya siya itinranslate into Greek yung Hades. Sa mga Hudyo, yun po ay Abraham's bosom. Kaya ang mga Hudyo po ay naniniwala na si Jesus Christ hindi sa impyerno bumaba. Si Jesus Christ ay bumaba doon po sa Abraham's bosom. Ang tanong, sino po yung mga captive na nandoon? Yung he led captivity captive. Sino po yung nasa captivity na yon? Wala pong iba kundi yung mga Old Testaments na mga saints na namatay. So, ang paniwala ng mga Hudyo, hindi sila napunta sa impyerno, pero wala pa sila sa langit kasi wala nga ho silang konsepto ng langit pag namatay ka. Ang konsepto nila ay nandoon ka pupunta sa Abraham's bosom, which is yung po ay safe place na kung saan hindi sila pwedeng puntahan ng demonyo doon. Hindi sila pwedeng puntahan ni Satanas doon. So, doon pumunta si Jesus Christ. Bakit pumunta si Jesus Christ doon? Sabi diyan, in order to fill all things. Ano po yung to fill all things? Dahil lahat po ng tao, from the Old Testament up to the New Testament, up to our time, ang tanging salvation lang ho ng tao ay walang iba kundi si Jesus Christ. Our faith and our trust in Jesus Christ. So yun din po ang salvation ng mga Old Testament saints. So kaya si Jesus Christ po bumaba doon sa Abraham's bosom upang i-announce sa mga Old Testament saints na namatay na siya ang Messiah, na siya ang salvation nila.
Siya yung iniintay na tagapagligtas. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ doon sa Abraham's bosom. Okay? So maliwanag na po sa atin tong Ephesians chapter 4 verses 8 and 10. Yung pong ibig sabihin niyan sa konsepto at kaisipan ng mga Hudyo. Sabi po sa Acts 2:27, because thou will not abandon my soul to Hades, nor allow thy Holy One to undergo decay. So ito pa po ang isang verse na pinanghahawakan ng mga tao na si Jesus Christ ay pumunta sa Hades. Kasi sabi diyan, because thou will not abandon my soul to Hades. So sabi nila, pumunta si Jesus Christ sa Hades. Pero hindi siya inabandon ng Diyos. No? Pero yun nga po, ang mga Hudyo, si Jesus Christ ay Hudyo. Wala ho silang konsepto, walang kaisipan sila ng Hades dahil ang Hades is the place of the underworld ng mga Greek. Ang sa mga Hudyo is Abraham's bosom. Naipaliwanag ko na po yan. Now, Malachi chapter 3 verse 23 to 24. Look, I will send to you Eliyahu, the prophet, before the coming of the great and terrible day of Adonai. He will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with complete destruction. Look, I will send to you Eliyahu the prophet before the coming of the great and terrible day of Adonai. Now, lalaktawan ko po muna ito mga kapatid. Lalaktawan ko muna dahil tatapusin ko na po 9:30 na, no? Sumobra na ako sa oras. Ayoko lang mabitin po kayo dito na babalikan ko lang po yung pinapaliwanag natin dito sa Ephesians chapter 4 verse 8 and 10. 8 to 10. Now, mga kapatid, kung si Jesus Christ ay bumaba kay Abraham's, doon po sa Abraham's bosom para i-announce doon sa mga New Old Testament saints na siya yung salvation nila. So, ibig sabihin po at i-connect natin ito ngayon kay Moses at saka kay Elisha nung nagkaroon ng transfiguration ay ipinakilala ng Diyos Ama si Jesus Christ kay Moses at kay Elisha na siya ang anak ng Diyos, no? At ang sabi ng Ama, whom I love, with whom I am well pleased. So, in conclusion po mga kapatid, ganito. Balikan natin ang kwento ni Moses. Si Moses po, mga kapatid, si Moses, hindi alam ng mga Hudyo kung saan namatay at saan inilibing dahil ang naglibing sa kanya ay ang Diyos Ama. Yun po ang paniwala nila. Sa madalit salita, si Moses po ay wala doon sa Abraham's bosom. Kaya nung bumaba si Jesus Christ doon sa Abraham's bosom, wala si Moses doon. Nasaan siya? Hindi alam ng mga Hudyo. Kasi nga hindi nga nila alam kung paano namatay at kung saan inilibing ng Diyos Ama. Si Elisha po hindi namatay. Siya po ay kinuha ng Diyos, ni-rapture siya. Sa madalit salita, si Moses at saka si Elisha, wala ho sila doon sa Abraham's bosom nung bumaba si Jesus Christ. Kaya kailangan ipakilala ng Diyos Ama si Jesus Christ kay Moses at saka kay Elisha na siya ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, siya po yung tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, bakit to si Moses tsaka si Elisha? Sinagot na natin yung tanong kasi ang paniwala ng mga Hudyo, wala si Moses at tsaka si Elisha sa Abraham's bosom. Kaya kailangan i-announce din sa kanilang dalawa kung sino ang Mesaya, kung sino ang kanilang tagapagligtas. At yun na nga po si Jesus Christ. Kaya po, malamang na malamang ang pinag-uusapan ni Moses at tsaka ni Elisha ay yung salvation nila. Nang pinasabi ni Jesus Christ sa kanila, ako ang kaligtasan ninyong dalawa. Kasi wala sila doon sa Abraham's bosom
nung si Jesus Christ ay pumunta doon. Kung nasaan sila, hindi ho natin alam. Basta inilataw na lang sila doon sa sa Transfiguration. Pangalawang reason po, si Moses ang nagre-represent ng law. Si Elisha ang nagre-represent ng prophets. Kaya po ang libro nila, ang Old Testament, hindi katulad ng pagkakahati-hati natin. Sa kanila po, tatatlong hati lang ang Old Testament. No? The law, and then the prophets, and the writings. Okay? So kaya, si Moses, nagre-represent ng law, si Elisha, nagre-represent po ng prophets, si Jesus Christ, ang fulfillment o ang katuparan ng law at ng prophets. Kaya sila pong tatlo. Okay? So, hanggang dito na lang po muna mga kapatid, at baka punong-puno na tayo. Ipapaliwanag naman natin sa susunod, bakit minungkahi ni Peter na ipagpatayo ng kubol yung tatlo? Anong kaugnayan nun? No? Anong kaugnayan nun? So babalikan po natin yung binasa natin kanina kay Malakay. At saka yung iba pang, yung katanungan nila tungkol po kay Elisha. Dahil yun po ang sasagot sa ating katanungan, bakit minungkahi ni Peter na ipagpatayo ng kubol yung tatlo? Yan po ang aabangan ninyo sa susunod na pagbalik natin po sa Matthew. Okay? So God bless.